Ako una. Sir King Bilima, good morning po sir. May tatanong na kami tungkol po sa impeachment na niluluto na po ngayon sa Senado. Ano po ang magiging reaction niyo po dito? Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Sarangani at sa lahat ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas, lalo na mga OFW. Ito yung updates galing dito sa Sarangani dahil tumatakbo nga tayong congressman dito under sa PDP laban reforma. Ang update ko lang is kailangan tayong magkaisa talaga ngayon talaga sa eleksyon dahil kung hindi tayo susunod sa instruction ni Tatay Digong na dapat iboto ang lahat ng Duterte na 10 senator na nasa likod ni Tatay Digong ay mahirapan talaga and 100% si Inday Sara ay ma-impeach talaga dahil normal na napasa na yung impeachment na galing sa lower house, sa Congress, then ang next niyan is sa Senate. So ngayon mga kababayan ko, again nire-remind ko na talagang suportahan natin ang both slate tayo, PDP laban senatorial slate mula kay Senator Bungo, Senator Bato de la Rosa, Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, Philip Salvador, JB Hinlo, Dr. Mata, Jamie Bondok, and Lambino, and yung isa Attorney Vic Rodriguez and Pastor Kibuloy. So lalo na ako ay taga Mindanao, hindi natin pwedeng makalimutan si Pastor Apollo Kibuloy na taga Davao, si Kuya Bongo na taga Davao, and of course si Kuya Bato de Rosa taga Davao din, and si Dr. Mata taga Davao din yan siya. So mostly kung makita natin buong grupo ng PDP ay mga Bisaya. So united tayo ngayong mga Bisaya to support the senatorial slate of Tatay Digong, and of course please help us dito sa Sarangani na manalo akong congressman dahil ako ang magiging boses ni Inday Sara sa Kongreso. Ako ang magiging boses ni Tatay Digong sa Kongreso. Dahil alam nyo, hindi ako pwedeng mabayaran na for example manalo ako tapos bayaran nila ako na maging kapartido ako ng kabila. Hindi pwede. Dahil ang laban ko na ito, hindi ito politika lang, kundi ang Duterte ay pamilya ko. Lalo na sila ang rason bakit merong King Bilimac sa Sarangani Province na tumatayo dahil si Ninong Rudy, siya ang nagpaaral sa akin noong namatay ang mama at saka papa ko ng college ako. So para sa akin, kailangan nating this time maging boses tayo ng bayan, maging boses tayo para sa reforma ng Sarangani dahil tayo ay tatak Duterte. Duterte! Duterte! Follow-up question lang po sir sa impeachment pa rin. Kung sakasakali ba na umusad na po itong impeachment kay Vice President Sara, kayo po ba handang pumunta o dumalo sa Senado para magbigay po ng suporta sa ating pangalawang Pangulo? Yes, as always. Alam nyo naman na November, December pa tayo ay tumatayo na tayo sa EDSA for no impeachment. Alam nyo ang fight natin, this is no to impeachment, protect BP Inday Sara movement. And ako, alam ko, manalo ako ng July 1, uupo tayo, tatayo talaga ako sa Kongreso, mag-privilege speech ako para sa boses ng Sarangan, para kay Inday Sara. Alam natin, mga kababayan sa Sarangani, na ngayon ang umuupong congressman ng Sarangani Province ay pumirma ng impeachment. Pero inikot ko ang buong Sarangani sa loob ng 15 days. More than half na ng mga barangay ang naikot ko. Pero walang barangay na gustong i-impeach si Inday Sara. So ibig sabihin, ang pagpirma ni Steve Solon ay hindi boses ng Sarangani, kundi boses ng sarili niyang gusto. And interest niya yan
Dahil normal, open naman sa lahat na nakatanggap siya ng 150 million. Pero tinanong ko ang buong Sarangan, mga kapatid, wala silang natanggap ni piso na pera galing sa 150 million na impeachment ni Inday Sara. Saan ngayon ang pera na yon na para sa bayan? Pinulsa. Yung ba si Steve Solon, sir, yung ba yung katunggalin niyo po sa inyong kandidatura ngayon? Yes, yan yung katunggali na laging kasama ni Speaker of the House na tinatawag nilang Tambaluslos. So, yun. Alam naman yan. Congressman, Yes. good morning po. Bilang isang kandidatong tumatakbo ng pagka-congressman sa bayan ng Sarangani, partido na rin po kayo ng Partido Demokratiko ng Pilipino, Congressman, maasahan po ba namin if ever na makaupo po kayo sa Congress, ay maririnig din po namin ng inyong panawagan sa ng follicle test kay BBM? Para sa atin, dahil demand kasi yan ng buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas, lahat ng OFW ay sumisigaw ng hair follicle test. Bakit mahirap ibigay nila yan? Dahil ikaw kasi, kung ikaw ay presidente, alam naman natin na ang opisina natin is a public trust. Ang opisina natin ang pumili sa atin ang taong bayan. Hindi naman siya ang boss ng Pilipinas, ang taong bayan eh. Sumisigaw ngayon ng drug test sa kanya, ba't hindi niya kayang gawin yon? Ako, again, kung manalo ako, number 1, i-fight ko si BP Inday Sara sa Kongreso, tatayo ako at manawagan ako sa pag-upo ko bilang congressman ng Sarangani na panawagan ko para kay BBM na magpa-drug test siya. Karapatan yun eh. Yun ang sigaw ng aking distrito sa Sarangani na ipa-drug test siya. Anong gawin ko? So, isisigaw ko yan siya sa Kongreso na kailangan siyang ipa-drug test. At sana, sir, maliban po sa hair follicle test kay Mr. President, sana lahat din ng mga nakaupong politiko ngayon sa Kamara, sana ipanawagan nila Ang maganda dyan, kahit natapos ng eleksyon, tulad sa akin, mananalo na akong congressman, dapat lahat random talaga mag-drug test. Sino yung positive, out na pagka-congressman. Pwede yun. Pwede. Oh, lahat ng senator, pag nanalo ka, pag nag-positive ka, dahil sa eleksyon kasi ayaw nating matulog eh, dahil nagtatrabaho nga eh, sabi ni Chief PNP. So, baka lahat ng mga politician ngayon na kalaban ni Duterte ay magdudruga, hindi natin alam. So, dapat i-test talaga sila ngayon ng drug test pagkatapos ng eleksyon. Dahil ayaw nilang matulog eh. Dahil sa Bisaya pa, gusto nilang magsigig kamang-kamang sa mga kabalayan. Ingnan ginako ang mga sarangan. Ngayong May 11, lahat ng mga aso nila ay kailangan hindi nila ikadina dahil ipahabol ko yung mga ngamang dito. Kung may mga aswang dyan sa Manila o saan mga Tagalog, dito sa amin sa Mindanao, mga mangay ang tawag na mana, mangsup-sup og boto. So, yes, ito po ang inyong banglingkod ay laging sumusuporta sa iyo. Sir, Sa tanong inyo. lang po. Kung sakaling manalo po kayo bilang congressman, kasi marami po nakikita natin mga kababayan natin na sobrang mahal na mahal nila yung former president natin, si Tatay Digong. Ano naman po ang maitutulong ninyo sa ating mga kababayan para mas lalong mapadali yung pag-uwi ni Tatay Digong sa Pilipinas? Normal, yan ang pangatlo kong gagawin. Tatayo ako sa Kongreso, i-promise ko yan sa inyo, taga Sarangani Province, na manawagan ako mismo sa Kongreso na gagawa, mag-convene ang lahat ng mga congressman na nasa kay Tatay Digong dahil matatalo man yan ang lahat ng 200 plus na pumirma kay Inday Sara. Yung mga bagong halal, kami ang magsama-sama, kami ang bagong Duterte Black ng Kongreso na magsalita, manindigan na papauwiin na si Tatay Digong. Kung kailangan, ang lahat ng mga mananalo na bago ngayon, pupunta kami ng dahig. Isang eroplano, gawin namin yan. Ipakita namin sa dahig that the House of the Representative ay ibang kulay na ngayon. Iyon ang boses ng bayan. Gusto namin reformahin ang Kongreso true sa mga mananalo ngayon na matatak Duterte at mga taga PDP Laban Reforma, Partido Reforma. Isa na lang, sir.
Ito na lang sir, yung issue po na nangyari kay Kervin Espinosa po. Sabi-sabi kasi sa mga ibang social media na parang hihinalaan po ang Duterte yung nangyari sa kanya. Ano po ang reaksyon niyo po doon? Ang reaksyon ko dyan, bakit ba ngayon siya barilin? Noon pa sana siya binaril. Doon pa sana siya pinatay. Kung totoong mamamatay tao ang ninong ko, pinatay na siya sa kulungan. Pero hindi yan totoo. Ibig sabihin, si Kerwin ay maraming taong galit sa kanya dahil binaril siya And sampal yan sa gobyerno ngayon, bakit hindi nyo nahuli? Kayo ang may hawak ng mga polis, kayo ang may hawak ng intel, kayo ang hawak ng military. Bakit hindi nyo nahuli at pinasalita nyo yung taong hitman? Kung sino, si Duterte ba talaga ang nagpapatay sa kanya? Pero para sa akin, paano si Tatay Digong andoon na sa dahig? Kinulong nyo nga wala nga magawa Kung may tao lang na kung totoo yung sinasabing DDS ni Tatay Digong, ang una na sana na namatay yan si Torre. Dahil lahat ng tao din sa Mindanao galit. Pinatay na yan at saka chinap-chap na yan si Torre ng ganito kaliit na piraso ng karne. Pero hindi nga yan totoo. Yung DDS na yan. Kung sabihin nila kahit sino man pwedeng pumatay, di ba? Noon grabe ang patayan. Ibig sabihin, kasinungalingan yung DDS. Dahil kung totoong DDS, hindi naman si Tatay Digong siguro ang mamatay tao personal. Kung sabihin natin, kung may DDS, may maraming tao na nasa likod. O bakit buhay pa rin sila? Bakit nung nakarang araw, andito si BBM sa Sarangani Province? Wala ngang taong pumunta. Lahat mga barangay official, municipal official, lahat provincial official at saka yung mga piling-pili nila na hindi sisigaw ng Duterte. So, ang punto ko, kung merong totoong DDS dito sa Davao, sana pumunta yung DDS ito at pinatay na yung presidente. Binumba na siya. Ibig sabihin, peaceful kami sa Mindanao dito, nagmamahalan kami at walang DDS. And of course, pinasinisinungalingan ko yung sinasabi na ang Duterte ang nasa likod sa pagbaril ni Kerwin Espinosa sa Leyte. Thank you, sir. Maraming salamat po, sir. Good luck po sa inyong Para sa kampanya. akin, isa lang lagi kong bilin sa inyo yung binili ni Inday Sara Duterte. Huwag ipagbili ang boto dahil lang sa AKAT, dahil lang sa AX, dahil lang sa tupad. Dahil high-tech na nga ngayon, inaalaw na nila na magbigay ng ayuda during election. And pangalawang bilin ni BP Inday Sara na hindi natin iboto yung mga taong mga trapo. Yung laging nangangako pero wala namang nangyari, puro napako ang lahat ng mga pangako. At huwag daw iboto yung mga dahil lang magaling sumayaw ng bodots, magaling kumanta, anak siya ng congressman, anak siya ng gobernador, lolo niya yung congressman or kilalang pamilya. Sinasabi nga ni Basti mismo kahit pa si Polong na kung ang pamilyang Duterte ay hindi kahit pa apelidong Duterte na tumakbo pero wala namang ginawa, walang ginawang pagtulong sa bayan, ba't may iboto? So hindi dahil sa apelido kundi sa serbisyo. So yun ang bilin ko lalo na sa mga taga Sarangani, gumising ng maaga at i-deliver mo ang boto mo sa presinto. Lalo na yung mga matatanda dahil pag maraming tao, hindi ka naboboto. Laging huwag kayong maniwala na huwag ka nang magboto na tay, panalo na ang tatak Duterte, panalo ng PDP. Dahil yun ang mga style nila. Pag umuwi ka, yun ang simula ng ating pagkatalo. Kailangan nating iboto ang lahat ng mga senador na nasa likod ni Tatay Digong to protect BP Inday Sara sa impeachment and preparasyon natin yan para sa 2028 presidential election. Dahil alam natin
sa puso ng buong Pilipino, si Inday Sara ang susunod na presidente. Maraming salamat, sir. Salamat po. Asahan po namin kayo, sir. So mula dito sa Sarangani Province, God bless you and to God be the glory sa ating buhay. Mabuhay Pilipinas, tatak Duterte, reforma ang kailangan sa Sarangani at sa Kongreso. Salamat po. Thank you. Duterte! Duterte! 8:30, Alojano.